Marami tayong maling desisyon na magagawa sa buhay. Pero, paano kung isa ito sa mga utos ng Diyos? Ang huwag kang papatay. Nasa sa inyo kung tatapusin niyo muna ang istorya bago niyo ako husgahan. Hayaan niyo munang ilahad ko ang totoong nangyari at dahilan kung bakit ako humantong dyan. Alam ko, nakakapanindig balahibo ang binanggit ko sa paunang sulat ko na ito. Pero paano kung nagawa ko lang yun para iligtas ang buhay ng minamahal ko? Kasalanan pa rin ba sa Diyos yun? Mapagpalang araw sa lahat. Bago ang lahat, tatago ko ang pagkakakilanlan ko bilang June. Nagmula sa probinsya ng Visayas at kasalukuyang naninirahan pa rin dito. Ngayon, marami na akong apo at may edad na rin. Malapit na ako sa estado na hindi ko na kaya ang mabibigat na trabaho na karaniwang nakasanayan ko nung malakas pa at medyo bata pa ako. Pero sisimulan ko ang kwento noong naghirap kami, lalo na sa pinansyal. Yun naman talaga ang maaalala natin sa buhay, ang hirap na naranasan natin. 3 lang ang anak ko, 2 lalaki at panganay ang babae. Ng mga panahong ito, nasa 21 anyos pa lang ang panganay kong anak. Napangalanan na lang nating Dayan. Hindi naman sa pinupuri ko si Dayan dahil anak ko siya. Pero wala talaga akong masabi sa anak kong ito dahil napakasipag at masunurin na anak. Isa lang ang tumatak sa akin na nagalit ako sa kanya ay yun ang mabilis siyang magtiwala sa isang tao. Ganon din naman yung 2 kong anak. Masunurin at masipag din. Pero bilib din talaga ako sa panganay kong si Dayan dahil siguro kailangan niyang panindigan ang tungkulin niya bilang isang panganay. Kasi kahit na hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo, nasa bahay lang siya, nakakatulong pa rin siya lalo na sa pinansyal. Pero dumating ang araw na nagkaroon siya ng sakit. Sakit sa hindi pagkain ng tama sa oras at labis na pag-inom din ng kape na naging dahilan ng pagputok ng isa sa mga internal organ niya at kinailangan itong operahan. Naubos ang ipon ni Dayan sa pagpapagamot at sa operasyon. Sana ang perang yon ay gagamitin niya sa balak niyang magpatayo ng tindahan o sari-sari store. Naging maayos ang anak ko pagkatapos niyang maoperahan. Gumaling siya at nanumbalik ang dati nitong lakas. Sabi nga nila, ang pera ay kikitain pa pero ang kalusugan hindi na. Kaya kahit na nasimot lahat ng ipon niya, binigyan naman siya ng pangalawang buhay na hindi na niya dapat sayangin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nahilig ako sa pagtatanim ng mga gulay. Pero noon ang mga tanim ko ay kamatis, siling labuyo, kamote at kangkong lang. Siyang nakatanim ito sa likod lang ng bahay namin. Pero kalaunan nadagdagan ito ng iba't ibang klaseng gulay na pwedeng mabilis sa mga palengke. Kasama ko noon ang anak kong si Dayan sa pag-aalaga at pagpapanatili nito. Siya rin ang dahilan kung bakit nadagdagan ang tanim namin dahil naisip niyang ibenta namin ito. Si Dayan ang nagtitinda ng mga gulay. Tinitinda niya yon sa gilid ng kalsada sa kanto dito sa amin.
Nagtayo lang kami ng simpleng tindahan na kumbaga silungan lang. Naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa makaipon at napagawa namin ng motor na sidecar namin para sakaling mailako din namin ito sa iba't ibang lugar. May mga panahon na gumagamit kami ng sasakyan para magbenta. Pero kadalasan doon lang kami sa kanto nagbebenta. May mga araw na matumal ang benta na tipikal naman sa mga negosyo. Pero hindi naman kami nasisira sa isang araw. Minsan, bago kami magsara, naisip ng anak ko na ibenta at ilako ito sa mga bahay-bahay kapag marami pa ang natirang gulay na siya namang hindi ko alam na ginagawa pala niya noon. Sa lugar namin, maraming pribadong pagawaan. May mga pabrika ng gasol, may poultry farm at kung ano pa. Isa kasi sa mga gusto yun ng mga negosyante, ang liblib na lugar kung saan sila magpapatayo ng pabrika kasi tahimik at mahirap puntahan. Meron ako noong ibinilin kay Dayan na lagi siyang mag-iingat sa mga pinapasukan niyang pabrika o pribadong lugar dito sa amin. Alam ko kung bakit hindi niya sinabi sa akin noon yung pagbabahay-bahay niya. Kasi alam niya hindi ko siya papayagang maglako ng mga gulay at iuungkat ko na naman ang tungkol sa mga aswang. Ikwento ko lang ng konti ang karanasan ko sa aswang at mga naging karanasan din ng mga taga dito sa amin para magka-ideya kayo na totoong may aswang nga dito sa amin. Sa kasalukuyan, hindi na masyadong napag-uusapan ng kwento tungkol sa aswang dito sa amin. Hindi kagaya noong kabataan ko at lalo na noong kapanahunan ng magulang at mga lolo't lola ko ay talamak ang mga pamahiin at kasabihan tungkol sa aswang. Sa bawat bahay na mapapasukan mo nga dito noon, punong-puno ng mga pangontra at maraming napapabalita talagang inatake sila at nakakakita talaga sila ng aswang. Ngayon sa panahon na ito, mga hinala na lang na hindi mo maiiwasan na paghinalaan na aswang ang may gawa. Katulad ng mga kaluskos sa bubungan na parang may naglalakad tuwing gabi at mga huni ng hayop tulad ng baboy at ik-ik ng ibon. Yan kasi ang mga aswang na nag-iibang anyo bilang hayop. Wala na ding napapabalitang pag-atake nila dito sa amin, pero hindi pa rin mawawala yung minsan na may nakakakita pa rin daw kaming aswang. Pero ang karanasan ko na ibabahagi ay hindi ako mismo ang nakakita ng aswang, kundi ang mga kasama kong kaibigan noon. Hindi ko malilimutan ang pangyayaring ito kahit na hindi ko nakita harap-harapan ng aswang. Ay napakatindi ng naranasan namin sa kanila. 15 anyos pa lang ako noon. May dalawa akong kaibigan noon. Magkapatid sila. Yung isa mas matanda sa akin. Nasa 20 anyos siya noon at yung kapatid niya naman kaedaran ko lang din. Magkakalapit bahay lang kami, pero hindi namin sila kamag-anak. Pangalanan na lang natin silang Jay at Bon. Si Bon ang pinakamatanda sa kanilang dalawa. Tapos may isa akong pinsan na pangalanan na lang nating Kiko. Sa lahat kasi ng magpipinsan, kami noon ang pinakamalapit sa isa't isa. Siguro dahil magkaedad lang kami at pareho kami ng hilig sa lahat ng bagay. Nakilala ni Kiko si Jay at Bon dahil sa akin.
Simula noon kaming apat ang laging magkakasama. Ang leader namin noon ay si Bon. Si Bon, bata pa lang batak na siya sa trabaho. Elementary lang ang tinapos niya. Sinama na kasi siya noon ng tatay nila sa trabaho. Gawa nang siya yung panganay sa 3 magkakapatid. Isang araw nagkaroon ng trabaho si Bon. Magbabantay at mag-aalaga siya ng 5 kambing sa loob lang daw ng 1 linggo. Hindi ko alam kung kanino yung mga kambing na yon at kung bakit 1 linggo lang niyang babantayan. Pero alam ko sa amo ng tatay nila yon. Dahil nga bakasyon noon at taginit, hindi kami sanay na hindi namin kasama si Bon. Kaya minsan pinupuntahan namin siya doon. Hindi kami pwedeng pumunta talaga doon kasi hindi rin kami makakapasok. Pero may daanan noon sa bukid, kaya namin siya napupuntahan. Sa likod kasi noon ay open space. Walang bakod kasi puro palayan na. Sa lugar na yon ay merong fish pond. Naliligo kami doon at kumukuha ng mga talaba. Tapos niluluto namin pag uwi. Sa hapon naman bago kami umuwi, ihiga lang kami sa damuhan. Magkukwentuhan habang may kinakain na bayabas. Sa maghapon ganun lang ang ginagawa namin. Pero masaya na kami. Sa 3 araw na pabalik-balik namin doon, hindi namin maiwasan na magbiroan. Kasi mula sa pinagtatambayan namin, tanaw namin ang isang maliit na kubo sa gitna ng bukid. Lagi kami nagbabalak na puntahan yon. Pero hindi naman namin magawa kasi malayo nga. Pero bigla na lang isang araw, nagpasya kaming puntahan na yon. Pero syempre hindi kasama si Bon. Kaming mga bata lang ang nagpunta. Marami ang nagsasabi na ang mga aswang ay nakatiras sa mga lugar na malayo sa tao. Kaya habang naglalakad kami nila Kiko at Jay, hindi namin maiwasan na magtakutan. Pero ganun siguro kapag mga bata pa tayo. Kahit nakakatakot na ang usapan, ay go with the flow lang tayo. Kasi literal na nagbibiroan lang kami noon. Pagpunta namin sa kubo, kahit malayo, tanaw namin si Bon. Sumigaw pa siya at naririnig namin. Pero hindi na kami nag-aksaya ng oras at pumasok na kami sa kubo. Hindi ko malilimutan ito noon. Kasi pagpasok namin ng kubo, nakarinig na agad kami ng ungol ng isang baboy na nanggagaling sa labas. Yung ingay ng baboy na naririnig namin noon ay parang nabulabog ito pagpasok namin ng kubo. At rinig na rinig namin ang takbo nito sa mga kaluskos ng damo sa labas na parang iniikutan ng kubo nun. Kinilabit kami ni Kiko at sinabi magtago kami sa likod ng pintuan kung saan kami pumasok noon. Ang sabi niya aswang di umano ang baboy na nasa labas. Habang nakatago kaming 3 sa likod ng pinto, palakas ng palakas ang usal ng baboy na para bang nagagalit ito sa amin. Si Jinon umiiyak na. Si Kiko naman nagdarasal habang ako ay maiihi na sa takot. At maya-maya pa, nawala ang ingay ng baboy at natahimik din kami. Habang tahimik kami, ay pinapakiramdaman namin ang paligid. Baka bigla kaming atakihin nun kasi kapag lumabas kami sa likod ng pinto. Maya-maya lang ay biglang kumalampag ang bubungan ng kubo na parang may sumampa doon. Dito na kami nagsigawan
At dahil sa taranta, si Jay lumabas na ng kubo. Pagkalabas ni Jay, sumunod ako sa kanya. Habang si Kiko naiwan doon dahil siguro natatakot na baka atakihin siya ng aswang kapag lumabas siya ng kubo. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko na alam. Paglabas ko ng kubo, hindi na ako lumingon sa kubo para tingnan yung aswang na sumampa sa bubong. Basta, alam ko, tumatakbo lang ako ng mabilis at si Jay ay nauuna sa akin. Dito na namin nakasalubong si Bon at may dala itong itak. May kasama din siya noon na may edad na lalaki. Paglingon namin sa kubo, wala namang aswang doon. At sinabi sa amin ni Bon na nakita daw nila na may aswang daw talaga noon sa itaas ng kubo at kinakalampag ito. Pinuntahan niya daw kami kasi nakita niya sa malayo na may kung anong malaking pakpak ang lumilipad noon. Pero hindi niya naaaninagan ng itsura nito. Pero wangis daw yun ng isang tao na may malaking pakpak. Binalikan namin noon si Kiko. Noong pinuntahan namin siya, hindi na kami natakot kasi marami ang nakakita sa amin at sinamahan kami pumunta ng kubo. Hindi ko man nakita noon ng aswang, pero ang naranasan namin ay talagang nakakapanindig balahibo na parang nangyayari lang sa mga palabas. Yan ang unang patikim sa akin ng totoong may aswang at meron ito sa lugar namin. Ang pangalawa ko namang karanasan ay yung ipinagbubuntis ng asawa ko ang pangalawa naming anak. Nakatira kami noon sa gilid ng bukid at layo-layo ang mga bahay. Noong malaki na siya ng asawa ko, nakarinig din daw siya noon ng ungol ng baboy sa labas ng bahay namin. Pero isang beses lang nangyari yon at hindi na naulit pa. Balik na po tayo sa kwento. Nung naglako ng gulay ang anak ko sa isang pabrika dito sa amin, ito naman talaga ang dahilan kung bakit napasulat ako dito. May kaibigan ako noon na pangalanan na lang nating Rene. Kapitbahay ko siya noon pero lumipat na sila ng pamilya nila sa ibang probinsya. Noon kasi nakikitara lang sila sa puder ng magulang ng asawa niya. Si Rene ay naging helper sa isang pabrika dito sa amin na kung saan doon naglako ng gulay ang anak ko. Isang araw nagulat ako kasi nagluluto ng kakanin ng anak ko at ang sabi niya may nagpaluto daw sa kanya. Noong tinanong ko siya kung sino, ang sabi niya yung amo daw ni Rene noon sa pabrika. Si Rene daw ang nagsabi sa kanya noon at babayaran daw siya. Nagtaka naman ako kasi gulay ang tinitinda namin. Bakit sila nagganap ng kakanin? Doon ko na natuklasan na naaaliw daw ang amo ni Rene sa anak ko. Ang amo niya ay lalaki at may edad na. Doon pa lang tumaas na ang kilay ko kasi may nararamdaman ako na hindi maganda. Hindi ko naman masabihan si Dayan sa gusto niya. Alam ko malaki ang binibigay sa kanya sa pagluluto. 5 beses lang naman sa isang linggo niya ginagawa yon. At nag-e-enjoy naman siya. Yung kakanin na niluluto niya ay natutunan niya pa sa lola niya na namayapa na. Pero naipamana naman sa anak ko ang sarap sa pagluluto ng kakanin. Isang araw nakasalubong ko si Rene. Nung nakita niya ako parang nag-iba yung itsura niya. Yung parang gusto niya akong iwasan para hindi kausapin.
Kinamusta ko siya at napag-usapan namin ng anak ko yung nga nagluluto siya doon sa pinagtatrabahuan niya. Pansin ko sa mukha ni Rene na parang may itinatago siya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero may humahad lang sa kanya na sabihin yon. At alam ko na takot yon. Pero isa lang ang sinabi niya. Lagi daw mag-iingat ang anak ko at huwag makikipag-usap sa hindi niya kakilala. Noong araw na yon, hindi ako makatulog. Iniisip ko yung sinabi niya. Alam ko may ibig sabihin yon, na parang may masamang mangyayari. Bago pa ako magtanong-tanong noon, may nalaman akong balita na meron na daw nawalang babae sa pabrikang pinagtatrabahuan ni Rene. Naging usap-usapan lang naman yon. At ang hinala nila, may nakatirang aswang sa nasabing pabrikang yon. Alam ko, mas maraming alam si Rene kasi siya ang nakakapasok doon. Kaya sa sumunod na araw, maaga pa lang andun na ako sa bahay nila. Naghintay pa ako ng 2 oras sa bahay nila kasi 6:00 pa ang uwi niya. Dito na naglahad sa akin si Rene na si Dayan, ang anak ko, ay natitipuhan daw ng amo niyang aswang. Ang sabi naman niya, hindi niya pinababayaan si Dayan doon kapag pumapasok siya sa pabrika. Lagi niyang binabantayan ang anak ko. Pero hindi niya agad sinabi sa akin kasi natatakot siya. Baka balikan siya at ang pamilya niya. Naghihintay lang siya ng pagkakataon na sabihin sa akin yun. Tulad nga ng sabi ni Rene, malakas ang kalaban namin. Wala kaming laban sa kanila. Kaya kahit sumugod pa ako sa pabrika na may dalang itak para ipagtanggol ang anak ko, handa akong pumatay at handa akong ialay ang buhay ko para sa kanya. Pero, ang sabi ni Rene, ang mas makakabuti naming gawin ay umiwas na lang. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Hanggang dito na lamang po.